Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi, Webis ng gabi mga Lodi. At eto na nga, malupit ang mangyayari sa atin ngayong araw na ito mga Lods, no? So 18 ngayon, no? So medyo maaga pa kasi, no? Maaga pa sa US ngayon. So pero sabi nila ngayon daw yung magla-live, no? Yung Osprey, XRP ETF, Doge ETF, Solana, ano pa ba yun? Cardano, Bitcoin, no? Tama ba? Bitcoin at Ethereum. So ayun yung sa tingin natin na pwedeng mangyari ngayong araw. Pero titignan natin yan. At marami tayong news ngayon na interesting mga idol. Mapupukaw ang inyong imahinasyon. Ayan, so check natin ang ating crypto bubble. So ito yung ating day pala to mga Lodi. Yung day natin, medyo may mga double digit, no? Pengu, Virtual, LDO, ABAX, no? Yung ABAX. At marami din ng mga, ayan, XLM, SHIB, XDC, no? XRP 3%, Cronos 4.6, yung Pancake Swap, at yung Near, Bonk. So marami, no? Sa day to, sa hours natin, medyo ganun pa rin naman, no? Medyo nag-ano lang to, gumagalaw lang mga Lodi, no? Nagko-console lang to. So goods pa rin to mga idol, kasi sa tingin ko ito na yung start eh. Sabi nga kahapon, parang ito yung pinush na yung start button, no? Kumbaga sa tawag dito sa race, naglalakad pa lang mga lods. Nagpapainit pa lang habang una yan, lakad lang, takbo, and then lipad, di ba? So ito yung ating day time frame sa XRP. So nakawala naman na siya dito. So i-check natin to kasi pwedeng ano to double tap. Pwede siyang bumaba ulit mga idol. Sa tingin ko lang to no, double tap. Pero tignan natin yung news. Kasi baka mag-announce yung Osprey. Hinihintay ko siya ngayong araw, kaya sa bagay kasi maaga pa sa US ngayon eh. Kung 18 ngayon, maaga pa sa US. So hindi ko alam kung anong oras yun. Mga lods, baka madaling araw na naman to. Mamaya, tulog na naman tayo pag lumipad to. Mga idol, no? So ayan. Bago tayo mag-start ng ating crypto news, palike muna ng ating video, syempre, no? Like muna mga Lodi, at syempre palambing naman. Subscribe naman po sa ating channel, no? Para magkaroon kayo ng notif pag nag-upload tayo ng video. So dito na tayo mag-start, no? Kasi ito medyo malupit to mga idol. Matagal na tong news na to. Kasi parang hindi siya totoo eh. No, hindi siya totoo, kaya hindi ko siya ninyo news mga idol, no? So ito yung Panama na may bumagsak doon na meteor, tapos may nakakabit doon sa bato sa meteor na yon, no? May nakakabit. Ito yun, no, yung una, ganyan lang siya. And then lumaki siya ng lumaki hanggang naging ganito siya mga idol. Ayan, no? Ano na siya, hindi yan. Ayan, no, ganyan na siya kalaki, nilagay na siya sa ano. So marami nagsasabi, hindi daw siya totoo. Kasi para siyang si Venom mga idol Parang ganyan, no. Ayan siya, mga Lodi, Ito yung bato pa rin, no. Kita niyo yung bato. So lumaki na siya, mga Lods, no. So marami nagsasabi, ayan, nasabi, with these meteorites and alien growing, a man Panama has found meteor and done experiment, and it has grown into this. So ayan na raw, hanggang lumaki na siya mga idol. Ngayon medyo jumbo na siya ngayon mga Lods, no? Matagal na itong news na to, kaya lang mukha kasing nagtitrip lang yung nagpo-post. So hindi ko siya pinapatulan kasi alam ko baka hindi naman totoo. Kaya lang mga Lodi, may nangyari ngayong araw mga idol, no? Eto sila mga Lodi. So eto yung sa lugar. Latest video from the guy from Panama who was an alien. It looks like he had a visitors with hazmat suits. The post says, today we woke up with our DMs blown up. Many videos are posted seeing astronauts walking the streets. Could it be that NASA has arrived or they came to take the alien creature growing in Panama? This is crazy. Anyone know what's going on in Panama? So, kung hindi totoo, kasi maraming sabi hindi totoo, pero ngayon dinalaw siya, mga idol, no? So wala pa tayong bagong update dito. Ang update lang natin is dinalaw siya. No, marami ng alien something na nangyayari ngayon, mga idol. Ito ba yung papatrend nila ngayon, yung alien? Kasi maraming video tignan nyo to mga Lodi. Pakinggan lang natin kasi may sounds daw to Pakinggan natin to
Wala namang sounds ng aso yun sa pasahero. So nakalagay kasi dito, TR-3B UFO sighting massive crop film from a car. What's even strange is the sound. Wala namang sounds. So ito naman, mga Lodi, ito medyo matindi to. Ayan, Ngayon lang to mga Lodi, o kahapon, September 17. UFO o UAP with strange shape spotted over Gulf of Guatemala and French Guiana. Source says it was successful. So hindi ko alam kung ano to, mga idol. Dito kasi si Grok, nung tinanong si Grok, source. No credible source confirm sighting over Gulf Guatemala, French Guiana, September 17. The video matches interpreted footage from NASA Space Shuttle mission. So Atlantis, STS kamukha daw nun, mga Lodi. Often misidentified as alien craft but typically debris or the shuttle. So ito nga sa shuttle, parang spacecraft daw to, mga idol, no? So ayan, tas meron pa last na to, mga Lodi, ito na. Kasi hindi to sa USA, mga idol, sa China to. So sabi dito, mga idol, Chinese military fires missile at unknown aerial object over Weifang residents. Why are missiles exploding over our city? Chinese military hindi nagsalita daw, tahimik lang. Internet, alien yan. Chinese social media erupted after videos appeared to show the military launching missile to unknown object over Weifang. Sorry. Footage captured flaming projectiles colliding mid-air with bright flashes and thunderous boom shaking homes. Officials stage silent, no? Kumbaga, tahimik pa rin yung mga officials, maski sa media hindi nila nilalabas, na sumikat lang sa mga social media. Sa mainstream, wala, hindi nila nilalabas. Fueling speculation that range from alien craft to rogue drones or meteorites. The incidents trended with over 150 million views on Weibo. Grabe, sobrang trending. Military insiders suggest it was likely a live fire air defense drill, but without answers, China's secrecy leaves the mystery wide open. Your move, Beijing, the internet already decided it was alien. So ipe-play natin, ha. Ayan, mga Lodi, no? Ito yung missile ng China, meron siyang tinarget, ayun, boom, makita niyo 'yon? No? Ayan, no? Boom, kita niyo yung tinamaan, mga idol, no? Inislow mo pa ni internet. Ayan, no? Bang. Tsaka parang ano siya, ang bagal niya, di ba? Parang siyang nagmamasid lang sa baba at na-detect ng radar. Tinira tuloy sila. Grabe. So, ayan. Grabe mga news natin yan, no? Umpisa tayo sa mga alien. Grabe to, mga Lodi, no? Kasi meron nagsabi niyan, dati pa, no? Yung one world government. Sabi nila, anong magiging reason kumbaga anong reason para maging one world government tayo? Kumbaga sa buong mundo, isang government na lang, mga Lodi, no? Isa na lang muna, isa lang presidente, no? Magpa-appoint lang siya ng something dito. Basta may isang presidente, which is kung sino yung pinakamalakas na bansa, yun yung magiging presidente, kaya ang one world government. So anong reason? Bakit tayo papayag ng ganun? Bakit papayag yung mga tao na magkaroon ng one world government? No? Ang reason daw is alien, mga Lodi. Kasi once na bumaba yung mga alien, and then ang kaya lang lumaban doon is yung pinakamalakas na bansa. So wala tayong aasahan kundi yung malakas na bansa na yun. Kaya magpapasakop tayo sa bansa na yun kung gusto nating mabuhay yung bansa natin. So magkakaroon tayo ng one world government para labanan yung mga alien. Ganon. Sinong nakaalam na ng conspiracy na yon? Ganon daw yung mangyayari, mga idol. Talagang masyadong realistic daw yung pwedeng mangyari. mangyari. So napanood niyo yung yung Spider-Man, yung kalaban niya si Mysterion ba yan? O di ba ang ganda ng pangyayari doon, pero drone lang pala. Malay nyo, ganun yung gawin sa atin. Maniwalain tayo na may mga ganung alien, no? Para lang mamuno yung pinakamalakas. Alam nyo na kung sino yung pinakamalakas, syempre, mga Lodi, no? So yung payag ba kayo kung sakali? Ako, payag ako eh. Sa dami ng korap na politiko dito sa atin,
Ayan, mas maganda na ano na lang, si Daddy na lang, si Daddy Trump na lang. Di ba? Sabihin niyan, wala ka pala, hindi ka pala makabayan, hindi ka pala patriot eh. Ina nyo, bahala kayo sa buhay niyo. So dami lang. Tingnan nyo ha. Marami ako nakikita dahil magkakaroon ng protest sa 21. Sa social media pa lang may mga bida-bida na. No, may mga bida-bida na nakala nyo sila yung nag-organize. Na kumbaga sinasabi pa nila na basta, ayoko nang anuhin. Basta may mga may mga personalities na parang kung mag-post sila, parang ang dating, sila yung nag-organize nun at sila yung susunod, sa kanila susunod. Parang ganun. Lahat yan may mga agenda. Ayan, mag-ingat tayo dyan sa 21. Okay, magpapadala sa mga sutoy na bida-bida dyan, mga idol. So dito na tayo. Refresh ko lang, baka may bago, mga lodi. So ito, CZ reflects on BNB's price increase from 0.18. Ay, parang meron akong panin yan Meron ako niyan, ito pala. So, huwag na mamaya na. Sige na, ito na, basahin ko na. 8 years ago to $1,000 today, no? So 8 years ago, mga idol, magkano lang yung USD, yung BNB, oh. Kaya lang 2013 yan, mga idol, halos sa Bitcoin nga, wala pang naniniwala dyan. Sa BNB pa kaya, di ba? Watch BNB go from 0.1 ICO price 8 years ago. Ay, hindi. Ano ba 8 years ago? Iba pala yung 2013 mga lodi, sa XRP pala yan, sorry. Yung napanood ko kanina. 8 years ago is 2017. Di ba? 2017, 8 years ago, today's $1,000 is something words cannot explain. I, not representing any entity or title, as just a community member and a BNB holder, thanks everyone in the BNB and crypto ecosystem for your support, sabi. We had our challenges along the way, but we work hard, we build, and we held. It's truly a community effort, sabi niya. This is just the beginning to the next 1,000 o 10,000x together. O ayan mga idol, no? So solid yan. Hindi ko pa alam yung BNB niyan eh. Alam nyo ba, isa sa mga binili kong unang coin is BNB dahil nga Binance yung gamit yung coins doon. Natatandaan ko nun, bumili ako ng BNB nasa presyong 13,000 pesos. Tapos, tinake profit ko siya ng naging 35,000. Yung naging 35,000, tinake profit ko na eh. Ayun yun dati. Ngayon, magkano na sana isang BNB? 1,000, so 50. 57, 56,000. Ngayon yung bili ko noon. Isa yun sa mga unang binili ko BNB. Kasi first time kong gumawa ng wallet na Binance noon. No? So, grabe. So, congrats sa lahat na may mga BNB. Congrats sa Binance, mga idol. So, iniisip ko tuloy, magkakaganito kaya yung BGB? BGB, mga idol, no? So, hintayin natin. Hindi ko alam Ayan. The world's largest crypto event is happening this October 1st. Singapore. Ayan mga lodi, no? Grabe. Ano to? Yung token 2049 sa Singapore. October 1. Grabe. The world's largest crypto event. So, abangan natin yan. So, ito naman, mga lodi. Ano ba sunod dito? Ito. First on BitPinas. Sabi ng BitPinas. AMLC Executive Director Matthew David said, the 125 million pesos allocation includes funding for blockchain technology that AMLC plans to use is investigating money laundering and terrorism financing involving virtual assets. So, ano ibig sabihin nun? Yung popondohan sila ng 125 million pesos pala, including funding for blockchain technology. So gagamitin nila para sa mga nagma-money launder at terrorism financing involving virtual assets. So, ayan mga idol
AML pala, AML Council, kaya pala AMLC. Goods din yan mga idol kasi marami naman talaga naglo-launder dito, lalong-lalo na yung mga kurakot mga kawatan. Pwede nilang gamitin yung crypto para maging kawatan, malonder yung kanilang pera na. So ito, check natin YGG. Onigiri Capital to invest 50 million Asia focus crypto star. Onigiri parang technique to ni Soro. Onigiri. Di ba? Hindi, ito talaga yung pinaka-news natin dyan sa YGG, no? Yung ating top 15 countries by Global Crypto Adoption Index in 2025. Alam nyo ba na number 2 tayo dati, mga idol? Pero ngayon, number 9 na tayo. Asian countries. Sa Asian, number 2 tayo sa Asian. No? Hindi ko alam kung ano yung alam ko ganun eh. Asian countries are leading the way in global crypto adoption. 5 Asian countries, including the Philippines, make up the top 10 list. According to Chainalysis, Pakistan made the biggest leap versus 2024, ranking with its strong support for cryptocurrency. The South Asian country bought on CC, Binance co-founder, as a special consultant in their... si Binance mga Lodi, si CC, na siya, consultant siya sa Pakistan, mga idol, no? So, ginawa siyang consultant. Alam nyo kung hindi na ban yung Binance dito sa atin, malamang hindi tayo number 9 eh. Baka naunahan pa natin yung ibang mga Asian, no? Wala eh. Palpak eh. Hindi makakatkong daw, sabi sa mga comment, kaya binan. Hindi ako nagsabi nun sa mga comment. Binan yung Binance kasi hinaharang ng mga local exchange daw, sabi, o mga local ganid. Sabi nung mga nakasa comment, di ako nagsabi nun Binasa ko lang yun noon eh. Isipin nyo kung nasa atin, kung katulong natin yung Binance, no? Ang lupit siguro nun, mga idol. Kaya lang, wala eh. Taragis eh. So, punta na tayo sa ating crypto. 107,598 traders were wrecked in the past 24 hours with total crypto liquidation at about $404 million. Grabe, no? So, sa Ethereum, ang dami sa Ethereum, 123. Tapos, sa Bitcoin, 109. Sa Doge, dami pa rin talaga, Sa Doge, XRP din, mga idol. So, ayan, maraming trader ang na-wrecked kasi nga, yung FOMC, pag-announce ng rate cut, mga Lodi, nag-wave talaga yun. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Maunguha ng long at short yun. So, nagkatotoo, mga Lodi, kaya ganyan, no? Kahit na bullish, marami pa rin nadurog, mga idol, no? Ano to? Tas ito na yung kay CC kanina. So, ayun na-upload. Ay, na natin, nabasa natin. Today is a huge day for all XRP holders. Ito nga yun, sinasabi natin kanina, yung Rex Osprey will launch the first spot XRP ETF in the US. This will be a day for the history book, sabi dito ni Amelia. So, hindi porkit nag-live ngayon yan, mga Lodi, mararamdaman na natin yan, no? Siguro bibilang tayo ng mga linggo dyan, mga 2 weeks, 1 month, mga ganun, para maramdaman natin yung epekto ng XRP, ng ETF sa XR, sa presyo ng XRP. Ayun yung alam ko, no? Siyempre, sa Osprey lang yan, makakaramdam na tayo ng paggalaw dyan. Paano pa kung maaprobahan yung 19? Tignan nyo, mga Lodi, kung ilan ng kung sino pala na coins ang pinakamaraming may XR na nag-apply ng ETF, mga idol. XRP. Ibig sabihin, maraming mga company o institution yung nag-apply sa kanya ng ETF. Yung mga yun, mga idol, hindi naman mga sotoy yun, mga Lodi, no? Matatalino yun, mga nasa mga big company yun. So, hindi sila mag-apply ng XRP ETF kung walang dahilan. At tandaan nyo, mga idol, halos 20 yung nag-apply sa kanila. Sa Bitcoin, ilan lang? 3, 4, di ko alam. Sa Ethereum, ilan lang din. Sa XRP, tignan nyo kung ilan. Napakadami, mga idol. Sabi ko nga sa inyo, kulang-kulang 20.
So once yun maaprobahan lahat, nako, alam nyo na, no? So ito yung pakinggan ko lang natin yung sinabi dito ni Brad. You still want a banking license, right? Even though you have this deal with BNY. Well, yes is the short answer. We have pursued and requested application to apply for an OCC license as well as a Fed master account. We think that the key here for crypto and the kind of decentralized finance, as many people call it, Ripple has been building bridges between traditional finance and decentralized finance. The world isn't going to be taken over by crypto. Instead, we think about how do we take the best of what crypto brings in facilitating faster, cheaper transactions and bring it to traditional finance. That's been at the heart of what Ripple has been focused on from the beginning. This is a step towards that, and certainly getting an OCC license. For those that have said that the crypto world wants to be unregulated, whatever, the opposite is true. You know, I'm here in Washington in part, as you referenced, there's a Senate Banking Committee hearing today. We are advocating as an industry to be regulated. And those that, like Ripple, who have stepped forward and said we want to get an OCC license, in addition to the licenses we have with the New York Department of Financial Services, it only continues to augment that very robust, very compliance-first, trusted partner so that we can continue to use these technologies to benefit consumers and businesses alike. You still need a... Grabe, no? Talagang ina-unlock nila yung technology ng Ripple, mga idol, no? At andun din siya, kasama niya rin pala si si Brian Armstrong Andyan din sila, mga idol, inaayos nila yung batas, no? So goods to, mga Lodi, no? So yun yung ating news ngayon. Check natin yung inyong mga comment, no? So chine-check ko kasi yung ating panahon weather report. Weather report kanina So malamang ako, hula ko lang mga Lodi i-clip nyo tong video na to. Hula ko lang sa Monday, walang pasok sa Monday, mga Lods. Sa Monday ayan. Malapit kong hula. So ito, check natin mga idol Si Yurnero, kala ko bossing antayin mo muna kumalma ang market ng kasi mali din talaga ako dun na ako alam niyo naman medyo ganado. Mali. May papasayan malamang sa 2028 kapag umupo na si Sara Duterte. Pwede rin, pero mas maganda, mas maaga. Lahat nagpa-pump, ba't ganun? Naiwan pa rin si XRP $3. Ilan ba? Tignan natin idol Papakita ko lang sa'yo. Take natin. Yung mga pump, mga Lodi, ito $7, mataas talaga, no? Cardano 5. Ito 6 naman yung link. Tron 2. Polkadot. Ito marami mataas sa sa baba, Unilab, Filecoin. Pero dito naman sa top 3, ang pinakamababa na uptrend is si Bitcoin is 1%. Si Ethereum naman 2.9. Si XRP naman 3.3. So nasa standard lang naman si XRP. Hindi naman siya nagpapaiwan. Ito sino tong 12? Puta box, no? Kate, no? Sarap. Sarap, mataas pa nga siya sa SHIB SHIB 333 337 Kasi mga idol, sa utility kasi si XRP. Hindi siya sa hype. Kung gusto mong mataas na lipad, punta ka sa mga meme coins. Ayan, sa mga hype, no? Kaya lang high risk, high reward ka na dyan. Dito naman, sa tingin ko lang sa akin, low risk, low reward ka rin. Pero pwede rin low risk, high reward Sa akin mga idol. Pero pinaka low risk, low reward sa ngayon, Bitcoin. Low risk na yan. Pero kung high risk ang gusto mo, tas high reward, pag nagpapump, makikita mo 10%, pumili ka ng mga meme coins. So kung sakali, hindi ko alam, no? Di mo naman mahuhulaan yan, idol Minsan, nung lumipad naman si XRP ng 300%, etong mga to, nasa ganito lang. 2%, 6%, diba? So, iba-iba yan, mga loads. Naku, nawala na tuloy. Biglang nawala yung VPN ko. Mga Lodi. Ayan na, bumalik na. So, ayan. Lahat, ayun pala. Si Romy yun Si Elmer TV, shoutout sa'yo. Magkano prediction mo sa XRP ngayong bull run? Malamang $3 pa rin. Sana umangat. Prediction nga Ito naman si Idol So ang sa akin lang siguro mga 11 to 30. Ganun lang ako. Mababa lang ako. Yung iba kasi 100
Ano na ako, 11, ganun. Saya na ako dun. Double digit lang. Goods na eh. Iba nga, 4 digit pa gusto eh. Sa akin, mga double digit lang. Pwede na eh. Mga 10, 11, 13, ganun. Masaya na ako nun. Mga Lodi. Meron na akong pambala sa susunod na cycle nun, mga idol, no? So, si Lisa Yonson, shoutout sa'yo. Si Earl Kim Gorgonio. Ako, Idol Jeb, sinusunod ko yung advice mo na pagkalma na mag-trade kaya panalo. Kaunti nga lang. Pero, ox na. O, yan. Sabi ni Idol. Buti na lang sinunod mo yung payo ko. Yung payo ko, hindi ko nga sinunod eh. Kaya alam mo na, nangyari. Nakakamiss yung dati, 50 to 100% a day pump. Ngayon, malaki pa dump kaysa sa pump ng alt. Yung alt season parang di mangyayari dahil sa adoption ng mga malaking company. Yung pera sa BTC lang umiikot. Di na tulad dati umiikot sa mga alt. Ngayon sa BTC, sa BTC, Ethereum, umiikot ang pera. Kung mangyari ulit bull run, huling cycle ng bull run siguro, ibang-iba na yung market ngayon dahil sa mga constitution. Ayan. Sabi ni Kevin D. Guzman. Pwede yung sinasabi mo, Idol, pero pwede ding hindi, no? Parehas yan, 50-50. Kasi ganyan din yung sinabi nung nakaraang cycle, eh. No? Although napakadami ng coins talaga ngayon, which is understandable naman yun. Kasi dati, onti pa lang yung mga altcoins, yung mga coins, onti pa lang, eh. Kaya pag nag-diverse, kumbaga, pag lumipat, yung mga asset, talaga may kita mo lang yung mga nasa top 100, umaabot pa ng top 200, eh. Yung mga nagpapump talaga ng solid. So ngayon sa tingin ko magkakaroon pa rin naman ng alt season pero siguro nasa top 100 na lang, baka mga nasa top 50 na lang, yung mga ganun. Hindi natin alam ha. Hula lang 'yun, walang kasiguraduhan. Ganoon din naman 'yun sa iyo. Wala rin kasiguraduhan kung mangyayari. So pares lang tayo. Idol, no. Pero sana nga, no, magkaroon pa rin tayo ng alt season kahit papaano. Gildo Taay. Lord, sabi ni Boss Robo, hindi totoo na may alt season. Sino daw ba ang investor ang bibili ng altcoins? Napanood mo rin pala. Oo, napanood ko yun, mga Lodi. Siyempre, ni Boss Robo yun. Naniniwala na kayo na magkaibang tao kami. Lagi yung sinasabi, isang tao lang kami. Kaya nga tayo, ako naniniwala ako dun sa cycle tsaka yung sa pace. Nakita nyo, i-explain ko na yung pace, di ba? Pace 1 hanggang pace 4. Di ba? Package 4. Pace 1 hanggang pace 4. Di ba mga idol? Naniniwala pa rin ako doon kahit papano. Kasi ganun yung history, yung cycle eh. Di ba? So, ako doon. Si Boss Robo kasi, gayon siya. So, hindi ko naman sinasabing mali yun. Hindi ko rin sinasabing tama ako. Di ba? So, ano na lang natin. Sana nga, pares kaming tama na lang kung pwede. Paano yun? O, ayan Langya, Boss Jeb, muntik pa ako mabagsakan ng dumbbell sa ulo. Kakatawa sa translation ni Grok. Nahina ako bigla dun sa talk nice. Likido. Oo nga eh. Ang kasi na likido. Kaya alam yung mga binabasa dati, no? Pumulandit ang katas. Yung mga ganun yung mga nasa dati. Sa mga babasahin eh. Ayan, yaman mo na yun si Grok. Makulit din si Grok. Mas malalim pa magsalita sa tunay na Pilipino eh. Ay, napansin ko, nagdidumbbell ka. Idol ha, macho boy ka. Isa bang macho man. Ayan. Nakahold pa din ako sa long. Hindi nga inabot stop loss. So, sa'yo, congrats. Sa work ako nanonood ng live ni Stock Tambay sa YouTube kanina madaling araw. Ayan. Nung lupit, di ba? Ayan. Nanonood lang ako dun lagi, hindi na ako nagko-comment. Kasi pag nag-comment ako dun, ang daming na nagko-comment na Jeblo. Ang dami naiya ako kay Boss Robo. Sabihin, ang epal nito ni Jeblo ha. Nag-comment lang dito ha. So kaya hindi na ako nagko-comment doon. Pero lagi ako nanonood doon. Alam ko nga yun na tinawag niya, Boss Jeblo, anong masasabi mo sa na? Doon ginagaling niya ako. So papangiti na lang ako at natutuwa. Shoutout kay Boss Robo, mga idol. Tangem ring ni Alcantara, ilang bilyon kaya ang laman?
Sino Alcantara? Ay, yung ano, si boss. Ayun ba yung boss? Naka-tangem ring ba siya? Oo nga. Napansin ko kanina meron siyang black ring. Kasi meron din akong black ring mga idol eh. Sabi nila yung mga pogi daw nagbo-black ring. Sabi nila yung mga big time. Pansin mo si Elon Musk, may black ring din yun. Meron din akong black ring. Pares kami nakalagay sa hintuturo. No, dati kasi sa himpapakyo yun eh. Kaya lang lumaki. Ay, lumuwag. Ay, hindi. Sumikip na pala. Lagay ko na sa hintuturo. Oh, ayan. Nawala na siya dun sa himpapakyo. So, ayun, mga lodi, no? Pares kami ni Boss kanina. Ito, ay, may black ring din. Nanonood daw kanina ng Senate hearing, eh. Natutuwa nga ako, mga idol, eh. May paiyak-iyak pa si, si Chiquito. Tapos, yan doon, pwede po ba manghingi ng, ng protection? Sabing gano'n, no? Tapos sabi ni Ping, anong protection? Physical? O, ano ba isa sinabi niya? Meron pa siyang sinabi sa Senate o physical. Tapos naisip ko paano kayo sabihin ng babae, mystical po, mystical protection, i-bop nyo ako, parang ganun. Nakausap ko yung sarili ko. So ayun mga lodi, nanood din pala kayo So si Alcantara, no, naka-tangem nga, tangem ring ba yun? Totoo ba yun, mga lodi? Paldo yun, bilyunan yun, mga lods, wag ganun. Kumbaga, mas mahal pa yung tangem ring niya sa relo niya. Kung magkano man yung relo niya, walang-wala yun sa nakalagay sa tangem ring niya sa kadaliri, no? Ayan, Joseph Berdin, shoutout sa'yo, Salad Channel. Kaya po, mabagal ang converge kapag sa X na kasi Starlink si Elon. Ay, pwede yun Pwede nga yun, no, idol, no? Ginawa ang Bitcoin to address inflation. No? Ayan, sabi ni Hard Habit. Junel na, shoutout sa'yo. May link ka ng Trezor, pwede pa Shopee. Meron ako dyan link, mga lodi. Yung link dyan, hindi Shopee, rekta mismo dun sa kanilang office. Mga lodi, yung kanilang app, yung app ng CryptoBilis. No, rekta yan dun, idol. Malupit dyan. Nationwide din sila nagdi-deliver. Mga lods. No, kasi baka may gumaya sa kanila sa pangalan sa Shopee, ganun. So, dyan kasi, yan, legit talaga yan. Pinuntahan ko pa mismo yan doon para makuha yung link na yan. Nag-travel pa ako ng matindi. Malayo ako doon, eh. PEAQ na to. Habang nasa one range pa. Ano yan? Coin ba yan, idol? Si Jeffu. Si Angelito Geraldizo, shoutout sa'yo. Si Roadfit. Boss Jeblo, tanong ko lang. Kapag nasa cold wallet na ba ang mga coin ay totally alisin na ba ang app sa cellphone? Ano? Hindi ko na gets ito. Kasi hindi, meron din kasing mga cold wallet na meron silang application sa cellphone na pwede mong i-download. Kaya lang ako kasi hindi ko ginagawa yun. Yung Tangem tsaka yung Ledger, alam ko meron sila, pwede mong i-connect sa cellphone mo, no? Yung sa akin kasi Trezor, hindi. Kailangan ko pa nung mismong wire bago ko siya kaya nga ako nag-cold wallet para hindi ko siya tignan ng tignan eh. So, hindi ko siya nilagay sa cellphone ko. Para kung gusto ko siyang silipin, gusto ko siyang tignan, ko talaga siya, sasadyain ko siya. Di ba? Pero meron yung iba, Tangem, Ledger, o yung iba pang mga cold wallet, pwede mo siyang ma-access sa cellphone. Si Roadfit. Si Heto na. Magiging anonymous ka lang sa pagbenta at pagbili ng crypto kung walang KYC sa exchange. Yes, totoo yan. No? Meron kasing mga crypto exchange na no KYC. Example, Clamp 101 ka sa client ba yan? 101 ka sa BTC. Alam ni BTC, email mo lang yun lang. Alam mo password, kaya sa'yo yung account ng client 101. Yan ang ginagamit sa crime, anonymous ang name. Kaya lang kasi, sige, basta client 101, tapos pwede ka magawa ng email kahit anong pangalan, tapos naka-VPN ka pa. Gumawa ng email, kunwari, galing ka sa Africa. Pero kasi yung yung mismong code ng crypto mo, yung key, alam siya kung saan siya napupunta, nagta-travel siya kung saan-saan. Kumbaga, na-detect yung key nung mismong crypto.
Idol, no? So, siguro hindi alam yung pangalan mo, pero kapag kunyari yung key na to napunta sa Africa, pwede yun, mga Lodi, no? So, once na gumala ulit yung key na yun, madidetect, malalaman ulit yun. So, pero yung totoo yung sinasabi mo na yung mga walang KYC, meron yan ng mga crypto exchange, mga Lodi, no? Pero yung mga walang KYC na crypto exchange, medyo delikado mag-trade ng Idol kasi hindi katulad sa BitGet, sa Binance, may mga pangalan, 'di ba? May mga number. Tapos pag tinype mo nga yung number sa GCash, makikita mo yung pangalan niya, 'di ba? So doon, minsan nga nagloloko ko doon pag yung pangalan ng ka-trade ko, kunyari, Miguelito. Chat ko siya pag magpi-P2P ako, Miguelito, at tagal mo Miguelito, asan ka na? Pag alam kong Pinoy. Ganyan ko yun sa P2P. So, nakikita mo siya, pwede mo siyang i-report, di ba? Malaman mo yung pangalan. Siyempre, naka-register yung number sa Pilipinas, di ba? So, yun sa KYC, kaya importante yun. Kaya, yung mga crypto exchange na may KYC, goods makipag-trade yan. Pero yung sa mga walang KYC, ayan ang delikado. Mga idol, di natin alam. Kasi di ko pa natatry yan, pero marami nagsabi talaga na delikado yun kasi nga walang KYC. Pag niloko ka niyan, paano mo siya, ano yun? No. Mabuti pa na sell ko bago bumaba, pero talo pa din. No? Si Black Widow Wabol, shoutout sa'yo. Bodega ginawa ko kaya panalo, pero nakapanalo din ako sa futures. Mga 6 AM na ako nag-trade, boss. Biglang pump. Bahagya ng 6 AM, naka-Jollibee almusal. Uy, salamat sa trade mga Lodi, no? Solve ng almusal natin, Jollibee. Pero masarap mag-almusal sa McDo, masarap kasi yung kape dun Idol Nakaka-energize yung kape dun sa McDo. Panalo Lods 200. Oy, taragis yan. Panalo si Ryan Golondrina. Ayan, shoutout sa'yo. Congrats sa'yo Time travel si Trump, sabi ni John Ervin. Miyaw, si Idol, tanong lang sila kay ChatGPT, masasagot lahat ng tanong nila about crypto. Tama. Kaya lang kasi yung iba kaya sila nanonood ng mga ibang content creator tulad ko kasi gusto kong makita yung opinion nila, kung pares ba kami ng opinion o magkaiba kami ng opinion para makakaroon din ako ng idea sa ibang taong opinion. Di ba? Ganun yun Kaya nyo ako pinapanood Di ba? Minsan naisip nyo, ano kaya masabi dito ni Jeblo? Parang na naman to si Jeblo O di ba? Ganun. Ganun lang yun mga idol, kaya nanonood ka ng iba. Nang liquidate lang ng mga future trader yung market. Tama ka dyan. Karma sa mga nagdiriwang sa pagpanaw ng tao. Yes, idol. Maraming habang nagbabrowse ako dito sa X, marami pa akong mga nakikitang natanggal sa trabaho dahil dun Yung iba nagsisorry, umiiyak. Iyakin yung iba Bitcoin talaga yung hawak. Sa dami ng pwede maging hawak, Bitcoin talaga nilagay. Kaya nga Siyempre din yun. Hindi niya naman alam yun, hindi Trump Talaga may naglagay lang nun doon. So para sa kanya. So parang regalo, ganun o something. Watching from La Union, sabi ni Idol, si Te Jobs Stadio. So Idol, di ba di ba may mga dagat doon sa La Union? Di ba? Yun boss, ba yan? Baka may discount yan. $200 lang naman. Dapat natulog na ako. Naku, natalo si Idol Yukimoto. Naku, Lodi. Idol in Tagalog, anti-mano in English. Anti-mano. English, anti-mano. Eventually, yun pala. Anti-mano, sorry, Idol. Eventually, anti-mano, parang hindi naman. Di ba, eventually, parang ano yun? Ano ba Tagalog ng evasion? Antimano? Hindi antimano kasi parang pagkakaintindi ko sa antimano yung parang antimano. Parang automatic, parang gano'n, no? Di ba, kunyari, nakita kita, antimano, apirang kita, gano'n, di ba? Parang ganyan Pag nakita kita, eventually, apirang kita, pwede ba yun? Parang hindi. Sa akin lang kung pwedeng mali ako Parang naisip ko yung antimano, parang automatic matic na yan parang ganun. Sa antimano na yung pagkakaintindi ko. So eventually, hindi ako sure. Idol, no? Si MG Gaming, ayan, shoutout si Idol
Chris Pogi, boss, gawin mo lang 0 yung destination tag para maging null. Ganun ginawa ko sa transfer sa hardware. O nga marami nga nagsasabi niyan, Idol Chris Pogi na may mga nilalagay silang number. Pero hindi ko alam kinakabahan ako pag ganyan Nagalit na sa akin si Bibo. Labing wag mag-trade tigas na kaya nga Hindi ako nakinig sa sarili ko. Ang kulit no. Si Bitcoin ginawa yan para labanan ng inflation sa traditional currency. Yan, isa pa yan. Tama yan, Idol. Si Drace Cabarne, salamat sa paliwanag. Boss Jeb, shoutout sa'yo, Idol. Si Jasper, shoutout. Si Poor Trader, wagi ako loads. Wala ako stop loss. 5 AM na ako natulog. Nagsabay ako kay Boss Robo. Uy, grabe yan Hindi ko na natapos yung live ni Boss Robo. Natulog na ako. Hindi kasi ako cobra pagka ganun, Idol. Kasi maaga ako nag-aasikaso Kaya inaasikaso ko si Boy WhatsApp I mean, ako naghahatid sa kanya. Si Boss pala nag-aasikaso. Ako naghahatid. Minsan anuhin natin ng almusal. So kailangan makatulog din ako. Kaya yun, inantok na ako. Hindi ko na natapos yung live ni Boss Robo. King Shang Sheng, shoutout sa'yo. Ayan, sabi ni MG Gaming, good for short ngayon. Quantum Epics, sana natulog na lang ako. Bilhabis, ayan, shoutout sa'yo, Idol Everyday yan si Idol. Si Books, kaya nga bagsa ako nung high school sa Philippines subject. Ang lalalim no. Boss, magkano ba piece pag mag-short or long position? Pero depende sa leverage mo yan, Idol. Makikita mo yun. Depende siya sa leverage mo. No? Mababawas sa'yo. Kung mataas ka, mataas din bawas. Ganun. Si Pete, yan. Si Pete Pelizardo, always yan. Ninoy Taduran, natulog lang kaninang 2 AM. Sana nga, natulog na lang din ako Si Cela Villa, shoutout sa'yo. Si Santos Jonel. Jandel pala, sorry. Always support and watching, Boss Jeb. Ayan, belated kay Boy WhatsApp. Ayan siya. Salamat sa Idol Si Coron, ako, shoutout sa'yo, Idol. Ba't kulay green to? Ano ibig sabihin? Ay, si Idol, 2 months ko ng member. Salamat sa'yo, Idol Sa shoutout sa mga nagme-membership sa akin na nagdo-donate sa akin ng magkano yun? 78 pesos monthly. May ang suporta sa akin ng mga idol, no? So, thank you sa inyo, mga Lodi. Disley, shoutout sa'yo. Nakisabay ako kay Boss Robo. Nag-long position ako without stop loss at ayun, nakaligtas sa pump and dump habang nanonood ako sa 5-minute time frame niya. Nakaabang naman ako sa 1 grabe ka naman, 1 seconds. Naku, masyado nang imposible ang 1 seconds, Idol. 1 minute niya, nahihirapan na ako Basahin nung bago mahagip stop loss ko niya, alam ko natatamaan siya kaya hindi na ako naglagay ng stop loss. Positive pa rin si Idol, grabe. Nahulaan mo, no? Kumbaga, malalim yung stop loss mo, Idol, no? Si Boss Robo kasi pag nag-stop loss yun, $8, $9 lang Ganun si Idol So kaya minsan, kapag bumaba lang ng konti, tinatamaan na yun. So, ang maganda lang kay Boss Robo, nababasa niya kasi talaga ng halos tama. No? Kumbaga, tawag dito, accurate yung chart Tamang nood lang ako kay Boss Robo kagabi, di ako nag-trade pero may position na ako sa XRP. Yan si Boss. Juna Bendanya, shoutout sa'yo. Si Nomer de la Cruz. Take profit mamayang gabi ETF. Ang ETF, oo nga pala, no? Sa Osprey. Idol. No? Sana nga mag-announce sila ngayon. Ayan, si Hello, shoutout sa'yo. Lagi yan si Idol. Mary Jane. Profit ako load sa BTC 20x lang kasi leverage kaya hindi nahagip ng liquidation ko. Ayan. May mga ganun diskarte mga idol Kung alam mo na magpa-pump, babaan mo lang yung leverage mo para hindi malayo yung liquidation price mo. So kumbaga kung imposible nang umabot yan dito, madadamay ka pa rin sa paglipad. Pwede yung ganun, di ba? Si Ardel Nabigadur.
Good morning, sir. Ayan, shoutout sa lahat. Hirap pa si XRP sa $3 price. Kailangan natin tulungan. Kaya nga eh. No, si Pinoy Tip, shoutout sa iyo. Si Romeo Jr. Villanueva. Si Ferdinand Desert. Hindi. Romeo, hindi ikaw ang first. Ang nag-first natin is si Instant Tindera. Ayan, shoutout kay Madam. Shoutout sa iyo, Madam. At ikaw ang nag-champion ngayong gabi. No, congratulations. Palakpakan. So, ayan mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood ha. So, bukas ulit tayo ng umaga. Alam nyo na, bakbakan nyo ulit tayo mga idol. So, overall, sana nagustuhan nyo yung ating video. Huwag nyo kalimutan mag-like sa ating channel. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Shoutout sa lahat ng sumusuporta. Yung link natin dyan mga Lodi sa baba ng description. Pag kinlik nyo yung more, ayan, may kita nyo na yan. Mga Lodi, no, sa BPN at sa video. Che. So, ikaw nang bahala dyan, idol, no. Kita kits, maraming salamat sa mga nanood. At, ano ba yun? Saan punta? Naiihi ka na? Wait lang daw mga bossing. Naiihi na si Boy WhatsApp. Ano ba yan, Choy? Hindi ka naman... Dapat nagsalita ka muna eh. Gulo mo din eh. Bisa mo. Gihintay na sila ano. Oh, bilis. Oh. At? What's up? I'm sorry that I peed. So if you want to subscribe to my channel, it's in the description. Also, if you don't subscribe to me, akrisita. Ano yun? Japanese? Yes. Ano yun? Now in the background. Okay. Bye-bye.